Ang tiningang, isang 13 taong gulang na dalagita na umalingaw mula sa kabilang paningang monitor ang siyang nagpatahimik sa isang grupo ngang nga hacker na nahasik ng takot sa buong Amerika sa loob ng 17 taon. Pagkatapos mismo ngang kanyang maikling pagbati na kamusta po kayo ang makriminal na hindi matakpuan ninuman sa loob ngang mahabang panahon ay dali-daling pinatay ang kanilang nga computer sa sandaling iyon. Ang nakaupo sa harap ng computer screen ay hindi ang Federal Bureau of Investigation, FBI o ang National Security Agency, NSA na Amerika kundi isang ordinaryong mag-aral mula sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Angela Reyes. Sa isang maliit na apartment sa Austin, Texas, namumuhay ang 13 taong gulang na si Angela kasama ang kanyang ama. Bagamat ang lungsod na ito ay isang tech hub na may hahalintulad sa Silicon Valley, para kay Angela ito ay isang dayuhang lugar pa rin. 6 na taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Pilipinas. Sa edad na 7 ngunit hindi pa rin niya masasabing lubos na siyang nakapag-adjust, lalo na sa makaedad niya sa paralan mayroon pa ring hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Ang kwarto ni Angela ay ibang-iba sa mga kwarto ngang kaedad niya. Sa isang pader ay nakahanay ang isang surfer experiment kit at iba't ibang piyesa na computer, habang sa kanyang mesa ay may nagtataasang salansan ng daan-daang libro tungkol sa programming. Ang mga aklat tulad ng Advanced Python Programming, The Complete Guide to Network Security, at Principles of Hacking and Security, ang kanyang matatalik na kaibigan, sa halip na mga manika pampaganda o poster ng mga artista. Ang kanyang silid ay puno ng keyboard monitor at iba't ibang uri ng kabel. Sa isang sulat kamay na tala na nakadikit sa pader nakasulat ang pangalan ng kumpanyang itatayo ko, Angela Tech, isang kombinasyon ng kanyang pangalan at ng salitang teknolohiya. Sa paaralan si Angela ay isang batang halos hindi napapansin. Bagamat matatas siyang mag-Ingles, ang bahagyang natitirang puntong Pilipino at ang kanyang pagiging mahiyain ang dahilan kung bakit siya itinuturing na sobrang tahimik na bata ng kanyang mga kaklase. Tuwing tanghalian madalas siyang nakaupong mag-isa sa isang sulok, nagbabasa ng computer magazine o nagsasagot ng problema sa math. Minsan may mga batang lalapit sa kanya at magtatanong, Angela, ano ba yung laging ginagawa mo? Sasagot si Angela sa mahinang boses, nag-aral lang po. Ang nga bata ay magbubulungan habang tinitingnan siya. Ang weird niya talaga. Bakit niya binabasa ang magaganyang kahirap na libro sa edad natin? Ngunit pag-uwi sa bahay si Angela ay nagiging ibang tao. Mula sa sandaling buksan niya ang pinto, tila nabubuhay ang kanyang mamata. Naging pang-araw-araw na gawain niya ang ihagis ang kanyang school bag at dumiretso sa kanyang silid para buksan ang kanyang laptop. Kapag bumukas na ang computer screen, ang mukha ni Angela ay nagliliwanag na parabang nakakita siya ng isang matagal ng kaibigan. Para sa kanya, ang computer ay hindi lamang isang simpleng kagamitan. Ito ay isang mahiwagang kahon na ginagawang toto ang kanyang mainiisip at pangarap, dahil ang kanyang ama si Ben Reyes ay isang cybersecurity expert. Natural na namulat si Angela sa mundo ng computer mula pagkabata. Nagsimula siyang gumamit ng Linux operating system noong siya ay nasa 3 baitang, at natutunan niya sa sariling sikap hindi lamang ang Python at Go programming languages, kundi pati na rin ang istruktura ng virtual machines, habang ang karamihan sa mabata ay abala sa malaro o social media. Pinag-aralan ni Angela ang server security at network architecture. Para sa kanya, ang bawat komplikadong linya ng code ay kasing interesante ngang isang piraso ngang puzzle, at ang kaligayahang dulot ngang isang programang matagumpay na gumagana ay hindi matutumbasan ngang anuman. Angela, kumusta ang araw
mo sa eskwela tanong ng kanyang ama pag-uwi nito mula sa trabaho. Lagi siyang sinasagot ni Angela ng walang gana. Okay lang po, wala naman pong espesyal. Ngunit kapag nagsimula nang makwento ang kanyang ama tungkol sa mga isyong panseguridad sa kanyang kumpanya, agad na nagbabago ang ekspresyon ni Angela. Kumikinang ang kanyang mamata at sunod-sunod ang kanyang matanong. Tila isang taong uhaw na nakahanap ng tubig. Ipinapakita niya ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman. Paanong nga? Bagong paraan ang ginagamit ng mga hacker ngayon. Paano nag-evolve ang teknolohiya sa pag-bypass ng firewall? Ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan sa mga pattern ng server intrusion? Walang katapusan ang mga tanong ni Angela. Minsan nagugulat niya ang kanyang ama sa mateknikal na tanong na kahit ito ay nahihirapang sagutin kaagad. Sa tuwing nangyayari iyon, naisip ngang kanyang ama talagang may pambihirang talento ang batang ito. Pagkatapos ngang hapunan habang nanonood ngang telebisyon ang kanyang ama, si Angela ay mag-isang nakatuon sa pagtsukod sa kanyang silid. Gabi-gabi habang nag-isa sa kanyang kwarto, madalas siyang bumubulong sa sarili. Balang araw babaguhin ko rin ang mundo. Ipapakita ko sa mga taong minamalit ako dahil bata ako at babae. Malinaw ang kanyang pangarap. Tulad ni Mark Zuckerberg na nagtatak ng Facebook, nais niyang magtayo ng isang pandaigdigang kumpanya. Ngunit mayroon siyang sariling espesyal na layunin, ang maging kauna-unahang babaeng nagtatak ng isang kumpanya sa larangan ng cybersecurity sa buong mundo. Para kay Angela, ang programming ay hindi lamang isang libangan. Ito ay isang proseso ang pahahanap sa kanyang pagkakakilanlan at kasabay nito isang pahahanda para sa hinaharap. Sa tuwing napupuno ang komplikadong code, ang screen nakakaramdam, si Angela ang kakaibang tagumpay. Para siyang nakikipag-usap sa mundo sa kanyang sariling wika. Madalas niyang iniisip na, magataw na, wala akong alam dahil bata ako, pero alam ko na kung ano ang gusto ko. At alam ko rin kung ano ang kailangan kong gawin para makamit ito. Minsan kapag gabi na, at nakokod pa rin, titingin siya sa labas ng bintana at makikita ang kumikinang na mga ilaw nga Austin. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw, ipinapangako niya sa sarili balang araw makikilala ang kanyang pangalan sa lungsod na ito o marahil sa buong mundo, at ang pangarap na iyon ay malapit ng makatoto mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Isang ordinaryong gabi, isang malaking pagbabago ang dumating sa buhay ni Angela. Gaya ng dati, umuwi ang kanyang ama bandang 6:30 gabi, ngunit ang kanyang mukha ay ibang-iba sa karaniwan. Kadalasan kahit pagod, ngumingiti siya ng may init kapag nakikita si Angela, ngunit sa araw na iyon may madilim na anino sa kanyang mukha nang buksan niya ang pinto. Hindi man lang niya mayos na tinanggal ang kanyang kurbata at dumiretso agad sa sala upang buksan ang kanyang laptop. Pa, may problema po ba, maingat na tanong ni Angela? Na mamadaling tiningnan ng kanyang ama ang email ng kumpanya at huminga ng malalim. Ang buntong hiningang iyon ay may halong mabigat na pag-alala at kawalan ng pag-asa. Halos hindi pa nakikita ni Angela ang kanyang ama sa ganoong estado, kaya lalo siyang nabahala. Kumilos na naman daw ang Black Lucid, sabi ng kanyang ama sa mabigat na boses. Sa pagkakataong ito, ang mine server nga, kumpanya natin ang target nila. Sa sandaling marinig niya ang pangalang iyon, bumilis ang tibok ngang puso ni Angela. Black Lucid. Ilang beses na niyang nakita ang pangalang iyon sa mga internet security forum. Ang Black Lucid ay isang maalamat na grupo nga hacker na hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan kahit nga gobyerno ngang Amerika sa loob ngang 17 taon. Maging ang mga pinakamagagaling na cybercrime expert ng FBI at ang mga intelligence analyst ng NSA ay nakukumpirma lamang ang kanilang pagkakaroon, ngunit hindi matukoy kung sino talaga sila. Sila ay parang mamulto sa digital na mundo na bigla na lang sumusulpot at nawawala. Kapag kumilos sila, bilyon-bilyong dolyar ang nawawala sa mga kumpanya
at kung minsan napipilitan pa itong magsara ng tuluyan. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama ang Secure Core Dynamics ay isang kilalang kumpanya ang seguridad sa Austin. Mayroon itong mahalagang papel sa pagprotekta sa data, ang daan-daang maliliit at malalaking kumpanya. Kung aatakehin ito ng Black Lucid, ang epekto nito ay hindi may larawan sa laki. Ano po ba talaga ang ginagawa ng Black Lucid, tanong ni Angela. Huminga ng malalim ang kanyang ama at nagsimulang magpaliwanag. Isang organisasyon na ganap na pinaparalisa ang server ng kumpanya at humihingi ng malaking ransom. Marami ng kumpanya ang nabiktima pero walang sinuman ang nakatuklas sa kanilang pagkakakilanlan. Ginawa na nga FBI ang lahat pero wala ring nangyari. Habang nakikinig sa paliwanag ng kanyang ama, lalong naging interesado si Angela. Kasabay nito isang kakaibang pakiramdam ng misyon ang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito simpleng kuryosidad. Ito ay isang hamon sa isang problemang hindi malutas ngang manakatatanda sa loob kama 17 taon. Hindi namalayan ni Angela na mahigpit na pala niyang kinuyom ang kanyang kamao. May mga impormasyon po ba kung paano sila umaatake, tanong ulit ni Angela. Nakita ng kanyang ama ang seryosong ekspresyon ng kanyang anak at nagpaliwanag ng mas detalyado. Karaniwan hinahanap nila ang kahinaan ng isang server, papasukin ito at i-encrypt ang lahat ng data para hindi na magamit. Pagkatapos mananakot sila at hihinging pera para may balik ito. Ang problema, masyado silang matalino, kaya halos impossible silang matrace. Sa sandaling iyon may isang bagay na nag-alap sa isipan ni Angela. Ito ay higit pa sa simpleng kuryosidad. Ito ay isang matinding motibasyon. Naisip niya, kaya ko kayang lutasin ang isang problemang hindi malutas ng manakatatanda. Alam niyang tila impossible ang iniisip niya, ngunit kasabay nito mayroon din siyang tiwala na maring mayroon siyang sariling kakaibang paraan ng paharap dito. Papa, pwede po ba akong tumulong, maingat na tanong ni Angela. Gusto ko pong subukang humanap ng paraan para mapigilan ang kanilang pag-atake bago pa man ito mangyari. Ang kanyang boses ay may seryosong tono na hindi karaniwan sa kanya. Tumingin ang kanyang ama sa kanya na may makahalong emosyon. Sa isang banda ipinagmamalaki niya ang determinasyon at tiwala sa sarili ni Angela, ngunit sa kabilang banda nangingibabaw ang praktikal na pag-alala. Hindi ito isang laro. Bilyon-bilyong dolyar ang nakataya, at ito ay isang sitwasyon kung saan kahit ang mga pinakamahuhusay na eksperto ay sumuko na. Sige, subukan mo, sabi ng kanyang ama. Pero huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo at huwag kang gagawa ng anumang mapanganib. Sa isip-isip ngang, ama, ano nga ba ang magagawa ngang isang batang tulad ni Angela, ngunit kasabay nito dahil alam niya ang talento ngang kanyang anak, naisip din niyang hindi ito isang ganap na imposibleng bagay. Mula ng gabing iyon nagsimula ang tunay na hamon para kay Angela. Pagkatapos ng klase agad siyang umuwi para mangalap ngang lahat ng impormasyon tungkol sa Black Lucid. Mula sa magsismis sa internet hanggang sa pagsusuri sa profesional na security forum, sinisipsip niya ang lahat. Tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig, sinisipsip niya ang kaalaman. Hanggang hating gabi nakaupo si Angela sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang screen ay puno nga pakaraming resulta ng paghahanap at mga teknikal na dokumento. Sinuri niya ang manakaraang pattern ng pag-atake ng Black Lucid at pinag-aralan ang nga teknikal na pamamaraang ginagamit nila. Binuo niya ang kabuwang larawan sa pamamagitan ng pagtutukma-tukma sa bawat kaso ngang pag-atake na parang mga piraso ngang isang puzzle. Isang buwan ang lumipas. Ang pang-araw-araw na buhay ni Angela ay ganap na nabago. Sa umaga ang unang ginagawa niya, pagkagising ay tingnan ang mga balita tungkol sa Black Lucid at kahit sa klase, palihim siyang nagbabasa ng nga materyales tungkol sa seguridad. Habang nakukuwentuhan
Ang kanyang makaklase tuwing tanghalian si Angela ay nasa isang sulok ng library, nagbabasa ng matesis tungkol sa mga diskarte sa pagtatanggol laban sa hacking. Para sa kanya hindi ito simpleng kuryosidad. Ito ay isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga. Gabi-gabi ginugugol ni Angela ang kanyang oras sa harap ng komputer. Habang ang kanyang makaklase ay nanonood ng telebisyon o naglalaro, si Angela ay nagsusuri ng pattern ng hacking ng Black Lucid. Walang tigil niyang pinag-aralan kung paano sila nakakapasok sa mga server at kung paano nila nilalampasan ang mga sistemang seguridad. Habang sinusuri ang dose-dose ng makasong pag-atake, unti-unti niyang natuklasan ang kanilang sariling natatanging pattern. Kakaiba. May pakakaiba sila sa ibang mga hacker bulong ni Angela sa sarili. Ang mga karaniwang hacker ay kumikilos nang mabilis at mahusay upang kumita ng parangunit, iba ang Black Lucid. Sila ay parang maalagad ng sining na may sariling filosofiya at pamamaraan. Sa bawat peg-atake, nagiwan sila ngang isang espesyal na mensahe at kumikilos lamang sa mga partikular na oras. Habang naaral natuklasan ni Angela ang isang malaking pakukulang sa mga kasalukuyang eksperto sa seguridad. Lahat sila ay nakatuon lamang sa paraan ng pagtatanggol upang hindi makuha ng Black Lucid ang data pagkatapos nilang makapasok sa server. Ito ay katulad ng pagbabantay sa isang safe pagkatapos makapasok ang magnanakaw sa bahay. Ngunit si Angela ay nakaisip ng isang ganap na naibang diskarte. Tama ito, nayon nasasabik na sabi ni Angela sa kanyang ideya. Ang kanyang plano ay pigilan mismo ang pagpasok bago pa ito mangyari at kasabay nito ay trace pabalik ang kanilang access route. Ito ay tulad ng pag-alam na may magnanakaw bago pa man ito makapasok sa bahay at sa halip hanapin ang bahay ng magnanakaw. Ito ay isang revolusyonaryong ideya na bumabaliktad sa lahat nega. Umiral na paradigma sa seguridad. Agad na nagsimulang makode si Angela. Gamit ang Python at Go sinimulan niyang bumuo ng isang sistema na real-time na nakakakitasam partikular na pattern komunikasyon ng Black Lucid at sa mismong sandali na subukan nilang pumasok ay susubaybayan ang kanilang lokasyon sa pamamagitan nege isang backdoor. Ito ay isang pagbabago ng paradigma mula sa pasibong pagtatanggol patungo sa aktibong pagsubaybay. Habang nagtsokode sa kalaliman ng gabi, madalas na kinakausap ni Angela ang kanyang sarili. Gagana kaya ito hindi masyadong simple ang paraang ito. Kailangan kong gawin itong mas komplikado. Ang mga algorithm ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang bawat linya, ang code ay isang hamon laban sa Black Lucid. Pagkatapos ng 3 linggong pagpupuyat sa wakas, ay natapos ni Angela ang kanyang sariling sistema ng bakuna. Pinangalanan niya itong sinaksundan. Isang kombinasyon ng salitang sina na kumakatawan sa kanyang pag-asang maging ilaw at sundan na nangahulugang iTrace. Ito ay naglalaman ng kanyang pagkakakilanlan at layunin. Ang sistemang ito ay isang makabagong paraan na nakakakita sa partikular na frequency ang komunikasyon ang Black Lucid at sa sandaling subukan nilang kumonekta, ay papasukin pabalik ang kanilang sistema upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanilang lokasyon. Nang matapos ang programa nakaramdam, si Angela ng makahalong emosyon. May tiwala siya sa sarili ngunit mayroon ding takot. Kung talagang epektibo ito, nangangahulugan itong isang 13 taong gulang na dalagita ang lumutas sa isang problemang hindi nalutas sa loob ng 17 taon. Ngunit kung mabigo ito maaring may pakita lamang nito ang kanyang kapangahasan. Papapakitingnan po ito sabi ni Angela sa nanginginig na boses. Pagod na tumingin ang kanyang ama sa screen ng computer ng kanyang anak. Sa una hindi niya ito pinansin ng husto ngunit habang sinusuri niya ang code ni Angela ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito
Hindi pa sinusubukan kahit na mga ahensya ng gobyerno ang ganitong paraan. Tumingin ang ama sa screen na hindi makapaniwala. Sa loob na 20 taon niyang pagtatrabaho sa industriya ng seguridad, hindi niya naisip ang ganitong diskarte. Ang programang ginawa nga niyang anak ay naalok nga isang ganap na bagong paradigma na hindi naisip nga eksperto. Napakagaling mo, Angela, sabi ng kanyang ama na may halong pahanga. Kailangan kong i-report ito sa kumpanya. Ngunit nag-aalala si Angela. Papa, maniniwala po kaya ang mga matatanda sa isang programang gawangang isang tulad ko? May halong kaba sa kanyang boses. Tinapik ng kanyang ama ang balikat niya at sinabi, "Okay lang yan. Kung may tunay kang galing, hindi mahalaga ang edad." Ngunit kahit ang ama ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Nag-alala siya kung sineseryoso bang tatanggapin ngang mga ehekutibo ng kumpanya ang programang ginawa ng isang 13 taong gulang. Ngunit wala ng ibang paraan. Ang bantang Black Lucid ay papalapit na. At ito na lamang ang kanilang pag-asa. Kinabukasan ng dalhin ng ama ni Angela ang programa sa kumpanya, ang resulta ay mas masahol pa sa inaasahan. Ang reaksyon ng mga ehekutibo na naktipon sa meeting room ng Secure Core Dynamics ay napakalamig. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ng ama, sinabi ng IT department head na may halong pang-inis, Mr. Reyes, seryoso ka ba talaga gagamitin natin ang laruan ng isang bata para protektahan ang data ng kumpanyang nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Ang kapaligiran sa meeting room ay lalang lumamig. Ganun din ang reaksyon ng ibang mga ehekutibo. Naintindihan namin ang kuryosidad ng isang bata, pero hindi ito biro. Kailangan nating gumamit ng sistemang ginawa ng mga napatunayan ng eksperto. Kung makamali tayo, sino ang mananagot sa kanilang mga boses? Mayroong malalim na pakiling batay sa edad at kasarian ni Angela. Despradong nakpaliwanag ang ama. Mga Ginoo, kung titingnan ninyo mismo ang lohika ng programang ito, may intindihan ninyo. Ito ay isang tunay na revolusyonaryong diskarte. Ngunit walang sinuman ang nakinig. Para sa kanila, ang pakiling sa isang 13 taong gulang na dalagita ay isang pader na humaharang sa lahat ng posibilidad. Sa huli, tinanggihan ng pulong ang programa ni Angela. Ang CEO lamang ang nagsabi, "Ramdam ko ang iyong kumpiyansa, Mr. Reyes. Baka sakali subukan natin ito." Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon FBI. Nang ipasa na ama ang programa ni Angela sa Cyber Investigation Team, sinabi ngang isang ahente sa telepono, mukhang isang cute na proyekto lang bata yan. Mas mabuting pigilan ninyo si Asam nga. Mapanganib na larong tulad nito. Nakikipagtulungan kami sa mga tunay na eksperto. Ang boses na iyon ay may halong pangungutya at pakmamaliit. Pauwi nga ang ama sa patingin pa lang sa kanyang mukha, na intindihan na ni Angela ang lahat. Walang imik, siyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, unang beses na nakaramdam si Angela ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang bigat sa dibdib at galit ay dumagan sa kanya. Bakit nila ako minamaliit dahil lang bata ako? Mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Angela. Kung mali ang ginawa ko, dapat patunayan nila. Bakit hindi man lang nila ako bigyan nga pagkakataon? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang malaking pader nga pakiling. Napakawalang katarungan at nakakadismaya ang isang mundong humusga batay sa panlabas na anyo tulad ng edad at kasarian, sa halip na sa kanyang kakayahan o sa halaga ng kanyang ideya. Ngunit hindi sumuko si Angela. Pinunasan niya ang kanyang ngaluha at muling umupo sa harap ng computer. Ang pangmamaliit na ito ang lalong nagpatibay sa kanyang kalooban. Balang araw ipapakita ko sa kanila. Sa lahat niya taong minamaliit ako dahil bata ako at babae. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinimulan niyang gawing mas perpekto ang kanyang programa. Ang bawat linya na kode ay isang hamon laban sa pakiling. Samantala sa Cyber Investigation Team ng FBI, ang team leader na si Robert Benson
na siyang tumanggap ng programa ni Angela ay lihim na kinakabahan. Bagamat ipinakita niyang minamaliit niya ito bilang isang larong bata sa katotohanan mayroon siyang lihim na kasunduan sa Black Lucid. Siya ay isang traidor na naglalabas ng impormasyon sa investigasyon kapalit ng pera. Kung talagang epektibo, ang programang ito may panganib na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Lihim na nagpadala ng mensahe si Benson sa kontak ng Black Lucid. Mag-ingat kayo. May isang bata raw na gumawa ng bagong tracking system. Mababa ang posibilidad na totoo ito, pero para makasiguro itihil muna ninyo ang operasyon. Ngunit pinaktawanan lamang ito nga miyembrong Black Lucid. Salup ngang 17 taon hindi tayo nahuli ng gobyerno tapos matatakot tayo sa programang gawangang isang paslit. Ilang araw ang lumipas, mas lalong naramdaman ni Angela ang pag-isa sa paralan. Ang tingin ng ibang nga bata ay tila mas malamig at nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang tiwala sa kanyang ginagawa. Sa oras ng tanghalian habang nag-isa, si Angela sinabi ngang isang kaklase laging may kakaibang ginagawa si Angela. Iniisip niya sigurong kaya niyang gawin ang mabagay na hindi magawa ngang mamatatanda. Ngunit nang gabing iyon muling pinatibay ni Angela ang kanyang paniniwala. Tumayo siya sa harap ng salamin at sinabi sa sarili, huwag kang susuko. Tiyak na darating ang pagkakataon na mapatunayan mong tama ka. Ang kanyang nga mata ay nagpapakita ngang hindi matitinak na katatagan. Ito ang tahimik ngunit matatak na desisyon ng isang dalagitan na labanan ang pakiling ng mundo. Dumating na ang takdang sandali. Isang hapon ng Sabado habang nag-aral ng coding si Angela kasama ang kanyang ama sa bahay. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana na lumiliha ng isang mapayapang kapaligiran ngunit biglang tumuno ng malakas ang cellphone ng kanyang ama. Isang emergency call mula sa security team ng kumpanya. Sir, may malaking problema po, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-alala. May natukoy kaming hindi kilalang pagtatangkang pumasok sa mine server. Patay sa pattern mukhang ang Black Lucid ito. Sa sandaling iyon nabasag ang katahimikan sa sala. Ang maalamat na grupo nga hacker na hindi napigilan ni Numan sa loop ngang 17 taon ay sa wakas ay kumilos na? Agad na kinabahan ang ama. Kailangan kong pumunta sa opisina ngayon din. Ngunit mahinahong pinigilan siya ni Angela. Papawala na po tayong oras. Mas mabilis kung dito na lang tayo tutugon ng remote. Ang kanyang boses ay may kahangahangang kahinahunan. Para bang pinahandaan niya ang sandaling ito. Tumango ang kanyang ama at agad na kumonekta sa sistema ng kumpanya gamit ang computer sa bahay. Ang screen ay punong nga pulang babala na patuloy na lumalabas. Real-time na natutukoy ang nga pagtatangkang pumasok mula sa labas at ang laki at pagiging sopistikado nito ay hindi kapani-paniwala. Nagpanik ang ama habang sinusubukang i-secure ang mine server ngunit ang pag-atakeng Black Lucid ay mas sistematiko at sopistikado kaysa sa inaasahan. Naku, nalampasan na nila ang unang layer ng firewall. Nagpapawis ang nung kanyang ama. Sa loop ngo, 20 taon niyang pagtatrabaho sa industriya ngang, seguridad ngayon lang siya nakakitangang ganitong kalibreng pag-atake. Para itong isang perpektong maninila sa digital na mundo na papalapit sa kanyang biktima. Sa sandaling iyon sinabi ni Angela sa isang tahimik ngunit tiyak na boses, papapaano po kung subukan nating gamitin ang programa ko. Ang kanyang nga mata ay hindi nagpapakita ng takot kundi ngang pag-asa. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Nag-atubili sandali ang kanyang ama. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa sitwasyong lahat ng umiiral na sistema ng depensa ay nawawalan ng bisa, ang programa ng kanyang anak ang huling pag-asa. Sige, subukan natin. Ang kanyang boses ay may halong kawalan ng pag-asa at pag-asa. Agad na binuksan ni Angela ang kanyang laptop at pinatakbo ang sistemang sinasundan. Sa sandaling iyon, ang kanyang makdaliri ay gumalaw sa keyboard na parang isang pianista may kasanayan at katumpakan. Ang ngakod na binuo niya sa maraming gabing pagpupuyat ay isa-isang nagsimulang gumana.
Pag-umpisang programa isang talon ng data ang dumaloy sa screen ni Angela. Ngunit hindi ito simpleng listahan ng data. Sinusuri ng sistema ni Angela ang mga pattern ng koneksyon ng Black Lucid sa real-time at sinusubaybayan ang kanilang natatanging digital fingerprint. Hinahanap nito ang kanilang kahinaan isang bagay na hindi natuklasan ni Numan sa loob ng 17 taon. Nakita ko na sila kumislap ang mga mata ni Angela. Sa screen lumitaw ang real-time na impormasyon ng lokasyon ng Black Lucid. Isang abandonadong bodega sa New Jersey. Eksaktong ipinapakita ng impormasyon na doon sila kumokonekta. Tumingin ang kanyang ama sa screen ng anak na hindi makapaniwala. Ngunit hindi tumigil si Angela doon. Mayroon siyang mas matapang na plano. Hindi lamang niya nais malaman ang kanilang lokasyon, kundi makita mismo ang kanilang mamuha. Angela, hindi ba't masyadong mapanganib? Yan nag-alalang sabi nga, kanyang ama, ngunit si Angela ay nasa malalim ng konsentrasyon. Ilang minuto ang lumipas, isang himala ang nangyari. Ang webcam ang computer na ginagamit ng Black Lucid ay na-hack at ang kanilang mamuha ay lumitaw sa screen ni Angela. Sa screen may 3 o 4 na kabataang lalaki na nakaupo sa harap ng maraming computer abala sa kanilang ginagawa. Ang tunay na anyo nga, maalamat na grupo nga hacker na nababalot nga, misteryo sa loob ng 17 taon ay sa wakas ay nabunyag. Agad na kinuha ni Angela ang isang screenshot ng kanilang mamuha at nagplano siya ng mas nakakagulat na bagay. Gamit ang kanyang webcam, naglagay siya na isang mask effect at ipinakita ang kanyang muka sa lahat ng monitor ng Black Lucid. Ito ay hindi lamang isang pagsubaybay kundi isang psikolohikal na pag-atake. Sa sandaling iyon tila huminto ang mundo. Sa screen ni Angela malinaw na nakikita ang tunay na anyo ng Black Lucid na hindi pa nakikita ni Numan sa loob ng 17 taon. 3 o 4 na kabataang lalaki sa isang madilim na silid nagmamanipula ng dosa-dosa ng mga komputer ang nahasik ng takot sa mga korporasyon sa buong Amerika. Ngunit ngayon sila naman ang natataranta. Huminga ng malalim si Angela. Ito ay higit pa sa simpleng pektres ng hacker. Ito ay isang makasaysayang sandali. Isang 13 taong gulang na dalagita ang nagawa. Ang hindi nagawa kahit nga gobyerno nga Amerika. Ngunit para sa kanya, may mas malalim itong kahulugan. Ito ay isang simbolikong sandali nga, pakikibaka laban sa pakiling. Umupo si Angela sa harap ng kanyang webcam at naglagay ng isang espesyal na mask effect. Isang misteryosong maskara na parang isang makatarungang kabalyero ng digital na mundo. At sa wakas dumating ang sandali. Ang nakamaskarang mukha ni Angela ay sabay-sabay na lumitaw sa lahat ng monitor ng Black Lucid. Ang ma-hacker sa loob ng bodega ay natigilan. Kamusta po kayo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Angela mula sa kanilang nga speaker. Walang takot sa kanyang boses. Sa halip, mayroon itong tahimik na kumpiyansa. Kahit sa harap ng maalamat na kriminal na umiwas sa pagtugis sa loob ng 17 taon hindi nanginig ang isang dalagita. Dahil mayroon siyang matibay na paniniwala na ginagawa niya ang tama. Ang mamiyembrong Black Lucid ay ganap na nagulantang sa biglang paglitaw ng nakamaskarang dalagita sa kanilang mga monitor. Ano to? Sinong nakapasok sa sistema natin sa kanilang mga boses sa unang pagkakataon may halong takot? Sila na sa loob ng 17 taon ay pinagtawanan ang lahat ng ekspertong tumugis sa kanila ay ngayon ay naiba ang nararamdaman. Mukhang alam ko na kung sino kayo, patuloy na sabi ni Angela. Ang kanyang voice modulation program ay lalong nakpap-misteryoso sa kanyang boses ngunit ang determinasyon sa likod nito ay hindi natitinag. Matagal kayong nagtago pero tapos na yon. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang matatak na deklarasyon ng katarungan. Agad na nakpanik ang ma-hacker. Sumigaw ang isa sa kanila. Patayin ang kuryente, patayin. Lahat ngayon din ang belo ng pagiging hindi kilala na nakprotekta sa kanila sa loob ang 17 taon ay biglang napunit.
na mamadali nilang pinatay ang lahat ng kanilang computer ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ni Angela ang lahat ng kinakailangang data. Sa sandaling iyon tiningnan ng ama ang kanyang anak at nakaramdam ng hindi may paliwanag na pahanga. Hindi lamang gumawa ng isang programa ang kanyang anak kundi ginamit niya ang teknolohiya bilang isang kasangkapan upang isakatuparan ang katarungang panlipunan. Ito ay higit pa sa isang teknikal na tagumpay. Ito ay isang moral na tagumpay. Angela, napakagaling mo, nanginginig ang boses ng kanyang ama. Ngunit ang ekspresyon ni Angela ay nagpapakita na mayroon pa siyang dapat gawin. Agad niyang inayos ang lahat ng nakuhang data at ipinadala sa FBI. Ngunit sa pagkataong ito, kasama ang hindi matatawarang ebidensya na hindi nila maaring balewalain. Sa kabutihang palad ang data breach, sa kumpanya ang kanyang ama ay ganap na napigilan. Hinarangan ang programa ni Angela ang pagpasok ng Black Lucid, ngunit ang mas mahalaga ay ang isang malaking kaso na nanatiling hindi nalutas sa loop ng 17 taon ay sa wakas ay nakaroon na ng liwanag. Ilang oras ang lumipas sinalakay ng mga ahente ng FBI ang bodega sa New Jersey batay sa impormasyon ng lokasyon na ibinigay ni Angela. Doon naresto ang mapangunahing miyembrong Black Lucid, ang malamat na grupo nga hacker na nakpahirap sa mga ahensyang gobyerno sa loob ng 17 taon ay bumagsak sa harap ng tapang at talino ng isang dalagita. Ngunit ang tunay na gulat ay nagsisimula pa lamang. Sa prosesong investigasyon, isang mas nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Sa loob ng organisasyon ng Black Lucid, may mga mataas na opisyal ngang FBI na sangkot. Lalo na si Robert Benson, ang Cyber Investigation Team Leader na minaliit ang programa ni Angela bilang laro ng bata ay isa pala sa mapangunahing kasapwat. Si Benson ay isang traidor na naglalabas nege impormasyon sa investigasyon kapalit nege malaking pera. Nang malaman niya ang tungkol sa programa ni Angela, sinadya niyang balewalain at kutsain ito. Ginamit niya ang pakiling sa edad at kasarian upang itago ang katotohanan. Nang malaman ang lahat, nang ito nakaramdam si Angela ng makahalong emosyon. Masaya siya sa kanyang tagumpay ngunit kasabay nito nakaramdam siya ng malalim na pakadismaya sa mundo ngang manakatatanda. Ngunit natanto niya na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang baguhin ang mundo. Nang kumalat ang balita na nahuli ang Black Lucid dahil sa ginawa ni Angela, biglang nagbago ang reaksyon ng lahat ng taong nakmaliit sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagbabagong ito, ang naramdaman ni Angela ay hindi simpleng tagumpay. Sa halip ito ay naging isang pagkakataon para sa kanya na pagnilayan ng malalim ang komplikado at makasalungat na aspeto ng lipunan ng tao. Ang bagong team leader nga, Cyber Investigation Team na FBI si Grace Miller ay personal na bumisita sa bahay ni Angela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita nga taos-pusong pagingingang tawad at pagalang. Angela, taos-pusok kaming humihinging paumanhin. Nabula kami ngang aming pakiling at hindi namin nakita ang iyong talento. May malalim na pagsisisi sa boses ni Miller. Ngunit ang tugon ni Angela ay hindi inaasahan. Sumagot siya sa isang mahinahon ngunit matanda ng boses. Tinatanggap ko po ang inyong pahingingang tawad. Ngunit nais ko pong malaman ninyo na hindi ito problema ng isang tao lamang kundi problema ng sistema. Isang pananaw na mahirap paniwala ang nakmula sa isang 13 taong gulang. Naintindihan na niya ang pangangailangan para sa pagbabago sa lipunan higit pa sa personal na tagumpay. Sa kumpanyang Secure Core Dynamics, ang ehekutibong nagmaliit sa programa ni Angela ay sabay-sabay na nagbago ngang kanilang salobin. Ang IT department head ay tumawag sa kanyang ama at sinabi, Mr. Reyes, napakagaling ng iyong anak. Masyado kaming nabulak ng aming pakiling. Ngunit kahit sa ganitong huling pakilala nakaramdam si Angela ng pait. Sumabo din ang interes ng media. Itinampo ng news channel sa buong bansa ang kwento ni
Angela, na may mapamagat na tulad ng dalagitang Filipino na lumutas sa 17 taong kaso. Ngunit may ilang media pa rin na sinubukang ituring ang kanyang tagumpay bilang isang disinasadyang swerteng isang batang henyo. Habang pinapanood ang mga reaksyong, ito natanto ni Angela na ang kailangan niyang labanan ay hindi lamang isang teknikal na problema kundi ang istruktura ng pananaw ng lipunan. Ang pagbabago sa paaralan ay mas naging dramatiko. Ang mga kaklaseng dating tumuturing sa kanya bilang kakaibang bata ay biglang lumapit para humingi ng kanyang pirma at mag-interview. Ngunit alam ni Angela na ang biglaang atensyong ito ay hindi na mula sa tunay na pag-unawa. Hindi pa rin nila nakikita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang pinakamakabuluhang pagbabago ay nangyari sa kumpanya ng kanyang ama. Inalok ng CEO si Angela ng isang espesyal na internship. Angela nais naming bilhin ang patent ng iyong programa sa malaking halaga. At ano sa tingin mo kung sabay nating bubuin ang hinaharap ng ating kumpanya? Ito ay isang alok na walang kapantay. Ngunit ang sagot ni Angela ay mas nakakagulat. Salamat po sa alok ngunit magalang ko po itong tatanggihan. Matatak ang boses ni Angela. Hindi ko po nais na maging bahagi ng isang umiral na sistema. Nais ko pong lumihang ang isang bagong sistema. Itatayo ko po ang sarili kong kumpanya upang matulungan ang mataong tunay na nangangailangan. Ito ay hindi simpleng pagtanggi kundi isang pagpili na nakabatay sa kanyang sariling filosofiya. Sa likod ng kanyang desisyon ay isang malalim na pagninilay. Sa pamamagitan ng insidente sa Black Lucid na Tantoni, Angela na ang teknolohiya ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan, kundi isang paraan upang isakatuparan ang katarungang panlipunan. Kasabay nito naramdaman niya kung gaano kalalim ang pagkiling at diskriminasyon. Ang mga karanasang ito ay ganap na nagbago sa kanyang pananaw sa buhay. Samantala isang malawakang reforma ang nagsimula sa loob ng FBI. Kinasuhan si Robert Benson at ang kanyang nga kasapwat at muling inorganisa ang buong cyber investigation team. Ginamit ng bagong team leader na similar ang kaso ni Angela bilang aral at gumawa ng bagong alituntunin na patas na susuriin ang lahat ng mungkahi anuman ang edad o kasarian. Habang pinakmamasdan, ang makapakbabakong ito mas lalo pang pinakisipan ni Angela ang kanyang papel. Hindi lamang niya nahuli ang isang grupo nga hacker kundi inilantat niya ang nga kahinaan ng sistema ng lipunan at naging dahilan ng pagbabago. Ito ay isang tagumpay na may panlipunang kahulugan higit pa sa isang personal na tagumpay. Hindi neutral ang teknolohiya, sabi ni Angela sa kanyang ama. Maari itong maging mabuti o masama depende sa mahalaga at layunin ng taong gumagamit nito. Gusto kong gamitin ang teknolohiya upang lumikha ng isang mas makatarungang mundo. Ito ay isang philosophical na realisasyon na naabot ng isang 13 taong gulang na dalagita. Ang kanyang pagninilay ay hindi lamang isang personal na karanasan kundi konektado sa mga pangkalahatang halaga. Ang paglaban sa pagkiling at diskriminasyon. Ang pagsasakatuparan ng katarungan ang tamang paggamit ng teknolohiya, lahat ng ito ay naging isang pinagsama-samang misyon para kay Angela. At ang isang konkretong plano para maisakatuparan ang misyon na ito ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. 3 taon ang lumipas, si Angela ay hindi na ang tahimik na dalagita sa maliit na apartment na iyon. Ngunit ang nagbago sa kanya ay hindi lamang ang katanyagan o pakilala. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa kanyang kalooban. Ang pananagutang panlipunan at paniniwala sa katarungan na natutunan niya mula sa insidente sa Black Lucid ang siyang gumagabay sa lahat ng kanyang kilos. Sa isang modernong gusali ng opisina sa downtown Austin, si Angela kasama ang kanyang ama ay nasa huling yuktong paghahanda para sa pagkakatatak ng Angela Tech. Hindi ito simpleng pagtatayo ng isang kumpanya. Ito ang unang hagbang tungo sa paglikhang isang mas makatarungan at ligtas na digital na mundo na kanyang pinangarap. Sa mission statement ng kumpanya malinaw na nakasulat ang mga salitang pagsasakatuparan ng katarungang panlipunan sa pamamagitan ng teknolohiya.
Tama kaya ang landas na ito minsan nagdududa rin si Angela. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon naalala niya, ang mamuha nga taong nakmaliit sa kanya noong kasaksagan ng insidente sa Black Lucid. At iniisip niya ang maraming tao sa buong mundo na maaring nakakaranas ng parehong pakiling at diskriminasyon, ang makaisipang ito ang nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Ang unang proyektong Anglatech ay ang pagbuong isang libreng solusyon sa cybersecurity para sa mga maliliit na negosyo sa mga umuunlad na bansa. Naniniwala si Angela na ang teknolohiya ay hindi dapat para lamang sa mga may pribilehiyo kundi dapat maging isang pampublikong yaman na abot kamay ng lahat. Ito ay isang diskarte na salungat sa lohika ng kapitalistang merkado ngunit para sa kanya, ito ang tamang landas. Ang teknolohiya ay dapat maging isang kasangkapan upang malutas ang hindi pa kakapantay-pantay sa lipunan, sabi ni Angela sa kanyang maunang empleyado. Ang kanyang koponan ay maliit ngunit malakas. Lahat sila ay naniniwala sa pilosopya ni Angela at nakikibahagi hindi lamang para sa kita kundi para sa paglihangang panlipunang halaga. Habang nagtatrabaho, kasama sila unti-unting natututunan ni Angela kung ano ang tunay na pamumuno. Nagpatuloy din ang pandaigdigang pagkilala. Inalok ng UN Cybersecurity Advisory Committee si Angela ng posisyon bilang isang tagapayo. 5 bansa ang nagpahayag ng interes na gamitin ang teknolohiya ni Angela at maraming unibersidad ang humiling sa kanya na magbigay ng espesyal na panayam. Ngunit mas nakatuon si Angela sa kanyang pangunahing layunin kaysa sa panlabas na atensyon. Ang pinakamakabuluhang pagbabago ay nangyari sa larangan ang edukasyon. Dahil sa pagkalat ng kwento ni Angela, maraming kabataang babae sa buong mundo ang nagsimulang makaroon ng interes sa programming at cybersecurity. Lalo na sa makababayan sa Asya, si Angela ay naging isang role model. Ito ay isang epekto sa lipunan na hindi sinasadya ni Angela ngunit natural na nangyari. Binago mo ang mundo buong pagmamalaking, sabi ng kanyang ama. Ngunit umiling si Angela. Hindi po. Simula pa lang po ang ginawa ko. Ang tunay na pagbabago ay ngayon pa lang magsisimula. Sa kanyang kababaang loop mayroong determinasyon para sa mas malaking responsibilidad. Nakakagulat din ang pagbabago sa paaralan. Ang makaklaseng dating nag-isip na kakaiba siya ay ngayon ay tunay na humahanga sa kanya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang ibang mga batang itinakwil ay nakaroon ng pag-asa dahil sa kanya. Nagtanong sila, maari rin ba akong maging tulad ni Angela? At laging sumasagot si Angela, "Oo naman." Isang gabi umupo si Angela sa harap ng kanyang laptop at nagsulat ng isang espesyal na sanaysay. Ito ay isang liham para sa mga batang developer sa buong mundo. Ang pangungusap sa screen ay buot ng kanyang filosofiya at mga karanasan. Ang edad ay numero lamang. Ang kasarian ay hindi batayan ng kakayahan. Ang mahalaga ay ang tapang na ipagpatuloy ang pinaniniwalaan mong tama hanggang sa huli. Patuloy na nag-type ang magadaliri ni Angela. May mga pagkataong mamaliitin kayo ng mundo. Ngunit hindi nito matutukoy ang inyong halaga. Kayo mismo ang dapat magpatunay sa halagang iyon. Habang isinusulat ang huling pangungusap, na pangiti si Angela. Walang impossible. Nasa paniniwala lang yan kung sino ang may kakayahang gawin ito. Ito ang paniniwalang pinanghawakan niya mula nang harapin niya ang Black Lucid hanggang ngayon. Sa labas ng bintana nakalatak ang tanawin ng Austin sa gabi. Ang hinaharap na pinangarap ng isang dalagitang minalit, 3 taon na ang nakalipas sa parehong bintanang iyon ay nagiging totoo na ngayon. Ngunit para kay Angela, hindi ito ang katapusan kundi isang bagong simula. Ang tulungan ang mas maraming tao na may pakita ang kanilang talento sa isang mundong walang pakiling. Iyon ang kanyang tunay na misyon ng gabing iyon. Nagsimulang magsulat si Angela ng code para sa kanyang susunod na proyekto. Ang bawat linyang lumalabas sa screen ay naglalaman ng kanyang determinasyon para sa isang mas mabuting mundo. Sa edad na 16, sigurado na si Angela ang pagbabago sa mundo ay hindi isang
imposibleng bagay, kundi nagsisimula lamang sa tapang, inehi, isang tao.